everyone. Today, I want to talk about something very special. Ano ba sabihin? Kasi fresh lang eh. Nangyari lang siya sa akin today. And it's all about if when you have a fight with someone, especially na a person na hindi mo naman kaano-ano, hindi mo kamag-anak or hindi mo asawa or hindi mo kapatid or kaibigan, a total stranger. Alam ko it's very rare to happen na magkaroon ka ng engkwentro na gano'n na may makaaway ka. This usually happens sa kalsada, nagkakaroon ng mga road rage or minsan sa labas parang simpleng argument. Pero what I want to share today is, what do you do? Ano ba dapat ang tama mong gawin kapag nangyayari yung mga bagay na 'to sa'yo? Well, ikuwento ko lang yung nangyari sa'kin today. So, it's about my neighbor. To make it short, nagalit siya. Nagalit siya sa ginagawa ko na I think wala naman akong maling ginagawa. And for some reason, bigla siya nagwala. And I think the typical reaction of a person na 'pag sinigawan ka or minura ka is to do the same. Tatanungin mo, "Bakit mo ako sinisigawan? Ba't mo ako minumura?" And dun na yung nag-escalate. So 'pag nagalit siya, magagalit ka, dun na magsa-start yung away. And then what happened is nagalit pa siya lalo for some reason. So ang ginawa ko is, well, in my scenario, what I did is that I was calm. I collected myself kasi ganun talaga ako. I made it a habit, kaya na-build ko na siya na when I argue with someone, I try to think first. Kumbaga nag-hold back ako. I always think when I'm talking to someone. So when you're in front of someone na sinisigawan ka na, katulad na nangyari sa akin kanina, ay parang umatras ako eh. Sabi ko, bakit nagagalit ang tao to sa akin para lang sa walang kwentang bagay? Try to leave the area. Actually, papunta na ako ng barangay. And that person followed me and actually hit me. Yes. Itong taong to, in layman's terms, sinapak niya ako sa mukha. And I have to admit, this person is much, much older than I am. And ako naman sa isip ko, number one, ito real talk lang. Ang unang pasok sa isip ko is, ano bang ginagawa nitong matandang to? Bakit niya ako sinapak? And sasapakin ko rin ba siya? Actually, hindi ko kinonsider kasi parang kung nakita mo siya, parang hindi mo maiisip na saktan siya. Kasi parang maaawa ka pa nga sa tao eh. So what happened is yun nga. Actually, he did it 2 more times. Pumangalawa pa siya ng suntok. Tapos medyo nakailag na ako noon actually. Tapos nung paalis ako, tinanipan niya akong tadyakan sa likod. Pero going back to the point, what I did is I chose to be calm. And this is something that you have to learn for yourself. It's always good to be calm and collected. Huwag kang magpapadala sa emotion mo. Kasi yung mga taong nagpapadala sa emotion, yun ang usually nagkakamali at gumagawa ng maling desisyon. I'm sure that person did the opposite of what I did. Hindi siya naging kalmado. Ending, siguro naasar siya na hindi ko siya pinansin or hindi ko siya pinatulan. Hindi ko siya pinansin yung paninigaw niya or yung pagmumura niya. The only way he did is doing things physical. And so, what I like to share is a quote from Stoicism na, the greatest revenge is not to be like your enemy. Sinapak ka, sinaktan ka, mali yun. Huwag mong gawin sa kanya. Titigan mo lang siya in a calm manner. Siya pa matataranta eh, parang magtataka siya. Wow, hindi siya gumaganti sa akin. Actually, parang mas mabubulabog pa siya. And after that, siya pa mapapaisip. And kung may konsensya man yung taong yun, eventually, he will regret what he did. Wala kang ginawa actually. Tinitingnan mo lang siya. And when it comes to going to the authorities, pag humarap na kayo sa police, ganun, alam ng lahat kung sino may mali. That's the greatest revenge of all. I don't like to use the word revenge. Kumbaga, karma na lang. Karma na sa kanya yun. So without harming yourself, without harming another person, that's the way to do it. Huwag mo silang gagayahin. Always
try to think first bago kumilos. Alam ko may mga tao na medyo impulsive, eh. Siyempre ayaw mo namang masaktan, ayaw mong ano, talagang normal reaction mo is gumanti. Sinapak ka, sapakin mo din. Pero it takes a lot. It's a great habit to think first. Let's use our wisdom first before our emotions. And it's a great habit to have. Maski sa mga ibang sitwasyon, sa work mo, sa family, it always helps to be like that. Sa sitwasyon na to, hindi ko naman sinasabi na huwag mong ipagtanggol yung sarili mo. Because you know very well na this person is trying to harm you, and could be this person will try to harm you again. And it's not wrong to defend yourself, but you should do it in the right way. Huwag mo silang gagayahin, huwag mong gagayahin yung way nila. Huwag mong tularan yung mga taong na umaaway sa'yo. Be different. Be above them. Yan. Be wiser than them. And you will succeed more in life. Yung ganyang ugali, kung napapansin mo na medyo ganun ka, na mabilis uminit ang ulo mo and napapadala ka sa emotions mo most of the time, it's a very good advice that I can give you na you have to start trying to change that. Try to control your emotions first, and you will see the benefits in the end. And everyone, be kind. Be kind to your neighbors. Maging mindful tayo sa mga kapwa natin. Let's keep the peace between the community. And always choose to talk about it first. Huwag nyo laging idaan sa away. Hindi na susukat ng pera or ng mga titulo ang pagiging mabuti mong tao. It's about your attitude, your values, and sa pakikitungo mo sa tao. Doon mo makikita kung anong worth mo bilang tao. And so, what do you think of my advice? Nakatulong ba ito sa'yo? Napapansin mo ba na medyo may times na nawawala ka na sa napapadala ka sa emosyon mo, and you thought na, oh nga no, siguro nga it's right na I take a step back first bago ako kumilos. So write your comments down below, tell me about it, and yeah, I'll see you next time.